Ang kwentong ito ay nagsisimula sa isang magiting na bayani na nakikipaglaban sa isang Demon King na kung saan ay sinabi ng Demon King na kapag hindi siya matatalo ay magiging katapusan na ng mga tao sa mundo. Naglabas siya ng malakas na atake laban sa magiting na bayani. Pero kumuha lang ng maliit na bato ang bayani. At nang pinakawalan ng Demon King ang kanyang meteoroid laban sa bayani. Agad naman itong sinalubong ng atake din ng bayani gamit ng kanyang nakuhang bato at binato niya ito. At naging dahilan ng pagkawasak ng meteoroid. Tinabihan ng bayani ang Demon Lord na itigil na ang mga mahihinang klaseng atake at magseryoso na sa laban. Gusto na niyang tapusin ang laban nila ng Demon Lord. Sabay nilang nilabas ang kanilang natitirang malakas na kapangyarihan. At sabay silang umatake at naging dahilan ng malaking pagkasira ng kanilang paligid. Pagkatapos ng atake na yon, parehas silang pagod at halos wala ng lakas at kapangyarihan. Gamit ang kanilang espada. Sabay nilang nasaksak ang bawat isa bilang kanilang huling atake. Pareho silang bumagsak sa lupa. At habang nakahandusay ang bayani ay ngumiti ito at sinabi niya na magiging ligtas na ang mundo dahil sa pagsakripisyo niya. At ilang taon ang lumipas. Ang mga estudyante sa kilalang Hero Academy ay bumati sa isa't isa habang papasok sila sa school. At ito ang unang araw ni Blade sa pagpasok bilang transfer sa school na ito. Napahanga siya sa nakita niya dahil sa pagiging palakaibigan ng mga estudyante. Sinabi niya sa sarili na ito ang ginagawa ng mga ordinaryong tao. At excited siya na magkaroon ng maraming kaibigan at mamuhay bilang ordinaryong tao. Pumunta siya sa koridor at binati ang lahat ng mga estudyante na nakikita niya. Pero nagtataka sa kanya ang mga estudyante dahil hindi siya familiar sa school nila. Iniisip ng ibang estudyante na nakakatuwa siya. At agad naman itong pinuntahan ni Blade para kaibiganin. Pinakilala ni Blade ang kanyang sarili at ganun din sila. Na-excited si Blade dahil nagkaroon agad siya ng 4 na kaibigan. At naniniwala siya na magkakaroon siya ng 100 kaibigan kapag lagi niya itong ginagawa. Natigil ang kanilang kasiyahan nang biglang dumating si Ernest kung saan ay pinagsabihan siya sa pagiging maingay sa koridor. Isa sa estudyante ang nagsabi kay Blade at sinabi na si Ernest ang top student sa school kaya tinatawag nila itong Empress. Pero walang alinlangan na nilapitan ito ni Blade at nagpakilala siya kay Ernest. Pero sinungitan siya nito dahil hindi familiar ang mukha ni Blade sa school nila. Agad nagpaliwanag ang 4 na estudyante sa likod at sinabi na bagong lipat lang sa school si Blade. Pero nagdududa si Ernest dahil hindi siya naniniwala na tatanggap ang school nila ng bagong estudyante sa ganitong panahon. Sabi pa niya na tumatanggap lang ang school nila kung ang estudyante ay gustong maging bayani at gustong protektahan ang mundo nila laban sa masama. Pero sinabi ni Blade na hindi siya pumunta dito para maging bayani, kundi ang pagkakaroon ng maraming kaibigan. Ito ang naging dahilan at nagalit si Ernest at pinagsabihan si Blade. Pero agad namang iniwas ni Blade ang usapan at tinanong niya kung saan ang opisina ng headmaster nila. Isang estudyante ang nagturo kung saan papunta. Tinamahan siya ni Ernest papunta sa headmaster's office. Kinatok ni Ernest ang pinto at nagpakilala siya bago pumasok. Pero sa pagpasok nila ay nagulat si Ernest nang makita si King Gilgamesh na nakaupo sa principal chair. Agad siyang lumuhod para magbigay galang. Naglakad palapit si Blade sa hari at sinabi niya na nagawa din niya. Pero agad siyang pinigilan ni Ernest at pilit na iyuko ang ulo ni Blade para magbigay galang sa hari. At humingi ng paumanhin sa hari dahil sa pinapakitang walang paggalang ni Blade. Tumawa ang hari at sinabi na ang dating headmaster ay nagsabi sa kanya tungkol sa magandang record ni Ernest. Masaya at pakambabang tinanggap ni Ernest ang papuri na galing sa hari. Pero sabi ng hari na sinasabi lang niya kung anong sinabi ng dating headmaster sa kanya. Tinabi din ni King Gilgamesh na siya ang papalit sa ngayon bilang headmaster sa school. Nagulat si Ernest pero meron siyang nalalaman na maraming naging achievement ang hari bilang mandirigma. Kaya masaya at excited si Ernest na matuto mula sa hari. Pero habang nagsasalita si Ernest, ay agad naman siyang pinatigil at sinabihan ng hari na lumabas siya at iiwan silang dalawa ni Blade sa kwarto para mag-usap. Tiningnan niya si Blade na may inis bago siya umalis. Nagreklamo si Blade sa hari dahil naging masama siya sa tingin ni Ernest. Nag-uusap na parang magkaibigan lang si Blade at ang hari. Tinanong ni Blade ang hari kung anong ginagawa nito sa kanilang paaralan. Sabi ni King Gilgamesh na gusto niyang maibalik ang dating kapangyarihan ni Blade bilang bayani. Pero ayaw na ni Blade dahil mas gusto niya ang mabuhay bilang ordinaryong tao. Pero sinabi ng hari na pwedeng magbago ang isip ni Blade kapag makasama niya ang mga estudyante dito sa school at makatulong sa kanya na maibalik ang dati nitong kapangyarihan.
Tinabi din ng hari na marami siyang gustong baguhing patakaran dito sa school na hindi pinapatupad ng dating headmaster. Sabi pa niya na ang pinaka-goal ng school ay makagawa ng magiting na bayani na katulad ni Blade. Pero hindi interesado si Blade tungkol dito at sinabi na hindi na kailangan yan dahil patay na ang Demon King. Sabi ni King Gilgamesh na merong nagsabi sa kanya na ang magiting na bayani at ang Demon King ay nagpalitan ng malakas na atake at naging dahilan ng pagkawala ng kanilang parehong kapangyarihan. Pero naniniwala siya na maibabalik ang kapangyarihan ng magiting na bayani dahil si Blade ang bayaning ito. At nawalan na ng ganang magpaliwanag si Blade dahil hindi pa rin nakikinig sa kanya ang hari. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, agad nang pumunta si Blade sa kanyang advanced class. Nagulat si Ernest nang makitang naroon si Blade. Sabi ni Blade na kumuha siya ng pagsusulit sa mababang level at sinabihan siyang pumunta agad dito. Pinakita ni Blade ang kanyang emblem para may patunay. Pero hindi naniniwala si Ernest at sinabi niya na mas naniniwala siya na merong binayaran si Blade para makapasok dito. Tuloy ang reklamo ni Ernest sa pagdiretso ni Blade sa advanced class. Habang ang ibang kaklase nila sa advanced class ay napatigil dahil sa ingay ni Ernest at sa pinapakitang attitude ni Blade. Tinabihan ni Blade si Ernest na seryoso siya sa pagkakaroon ng 100 na kaibigan. Agad na kinausap at nagpakilala si Blade sa kanyang mga bagong kaklase at dinampi niya ang ulo ni Ernest na naging dahilan ng pamumula ng kanyang mukha. Pero agad inatake ni Ernest si Blade gamit ang kanyang espada. Pero mabilis namang naiwasan ito ni Blade. Ang airwaves ng atake ay dumiretso at muntikan ng matamaan ang kanilang guro. At takot na tiningnan ang nasirang pader. Kinausap ng guro si Sophitia na i-assemble ang kanyang kaklase. Kaya agad niyang pinuntahan ang dalawa para matigil ang away. Tinawag at kinausap ni Ernest ang kanilang guro para subukan ang kakayahan ni Blade at kahit na hindi pa ito kasama sa lesson plan. Nanood ang kaklase nila habang pinapaliwanag ni Ernest kay Blade kung paano gawin ang pagsubok. Napansin ni Blade na ang armor ay gawa sa enchanted na metal. Tinabi ni Ernest na lahat ng estudyante sa advanced class ay kayang hiwain ang armor. At ang gawin lang ni Blade ay ipakita sa kanila na kaya din niyang gawin ito. At kapag hindi niya ito kayang hiwain ay dapat umalis na lang siya sa paaralang ito. Dagdag pa ni Ernest na ang advanced class ay may iba't ibang level at hindi mahihinang estudyante. Gustong malaman ni Blade kung ilang level ang advanced class. Tinabi ni Ernest na meron itong 3 level. Iniisip ni Blade na ang espada na hawak niya ay level 2. Pero tingin niya, sapat na ito para sirain ang armor. Nilabas niya ang kanyang aura at nagulat ang kanyang kaklase nang makita ang hugis dragon ng kanyang fighting spirit. Inilabas ni Blade ang kanyang atake na tinatawag na Dragon Eater at sinira ang armor at nasira din ang pader sa likod nito. Sa sobrang lakas ng impact ng atake ay nasira ang damit ni Ernest at natomba ang lahat ng kanyang kaklase maliban lang kay Sophie. Kaya siya lang ang nakakita sa lahat ng pangyayari. Nadurog ang espada na gamit ni Blade dahil hindi nito kinaya ang lakas ng kapangyarihan ni Blade. Tinabihan ni Ernest si Blade na ilabas nito ang tunay niyang pagkatao. Dahil sa nakita nila kung gaano kalakas na atake ang pinakawala ni Blade. Tinubukan niyang magpaliwanag at sinabi na isa lang siyang ordinaryong tao. Pagkatapos sa lesson na yun ay agad silang pumunta sa kantin para kumain. Tumabi si Blade sa mesa ni Ernest at tinawag niya ang iba niyang kaklase na sumabay at tumabi sa kanilang kumain. Pero tumanggi ang kanyang mga kaklase. Tinabi ni Ernest na ang mesa na ito ay para sa kanya lang. At lahat ng estudyante ay may takot sa kanya kaya ayaw nilang tumabi sa kanya. Tinanong siya ni Blade kung bakit. Pero hindi sumagot si Ernest. Kaya kumain na lang si Blade. Nagulat si Blade sa sarap ng pagkain. Habang nakaupo sila sa mesa, sinubukan ni Ernest na humingi ng sorry kay Blade sa nangyari. Pero kinalimutan na pala ito ni Blade. Tinabi na lang ni Ernest na wag na lang siyang pansinin dahil nakalimutan na pala niya ito. Kinilala ni Ernest ang galing ni Blade. Tinabi naman ni Blade na simula ngayon ay magkaibigan na sila dahil magkasama silang kumain. Namula ang mukha ni Ernest nang marinig ito. Napansin ito ng kanilang kaklase. At sinabi na nahulog na si Ernest kay Blade ng ganun lang. Pagkatapos ng mahabang araw, nagpunta si Ernest sa kanyang kwarto para magpahinga. Habang nakahiga ay masayang niyakap ang unan dahil ito ang unang pagkakataon na nagkaroon siya ng kaibigan. Pero biglang gumalaw ang kanyang espada na nakasandal lang sa pader. Habang tiningnan ito, ay agad niyang naalala ang nakaraan niya. Noong bata pa siya ay kinausap siya ng kanyang espada na isuko niya ang kanyang sarili. At nang hinawakan niya ang espada ay naging pula ang kanyang buhok. At inutusan na sirain at sunugin ang lahat ng bagay sa kanyang paligid. Balik sa kasalukuyan. Hinawakan ni Ernest ang espada habang gumagalaw ito at sinabi na siya ang susunod na tagapagmana ng Flame Family.
at nangangako na hindi magpagamit sa Dark Force na nasa loob ng espada. Huminto sa paggalaw ang espada. Kinabukasan, nagkaroon ng paligsahan ng advanced class laban sa isa't isa. Kinalaban ni Ernest ang kanyang mga kaklase at tinalo ang mga ito ng walang pahinga. Napansin ni Sophie na merong kakaiba kay Ernest at sinabihan niya itong huminahon. Pero hindi nakinig si Ernest at tuloy pa rin ang pag-atake. Pagkatapos ng ilang palitan ng atake ay sumuko si Sophie. At si Ernest naman ay agad na hinamon si Blade sa isang labanan. Pero bigla na lang siyang natomba nang gumalaw muli ang kanyang espada. Agad siyang sinalo ni Blade bago pa man siya bumagsak sa lupa. At dinala agad siya sa hospital. Kinausap ni Blade ang nurse na matagal na pala niya itong kilala. Tinabihan niya ang nurse na pagalingin si Ernest tulad ng ginawa sa kanya noon. Ang nurse na ito ay kayang magpagaling agad ng kahit anong klaseng sakit o sugat kahit na malapit nang mamatay ang tao. Pero sabi ng nurse na sa sitwasyon ni Ernest ay hindi niya kaya at wala siyang magagawa. Sabi din ng nurse na ang dahilan na sakit ni Ernest ay tungkol sa magic at sumpa. At ito ay labas na sa kanyang kakayahan. Natigil ang kanilang usapan ng magising si Ernest. Nag-alala agad si Ernest dahil inaakala niya na baka hindi na naman niya nakontrol ang kanyang kapangyarihan. At nakasakit na naman siya ng mga tao. Pero sinabihan siya ni Blade na hinimatay lang siya. Tinubukan ni Ernest na lumabas na agad sa hospital. Kinausap ng nurse si Blade na bantayan si Ernest. Tinubukan niyang alalayan maglakad si Ernest. Pero sabi ni Ernest na kayanan niyang maglakad na mag-isa nang makita niya ang kanilang kaklase. Sabi din niya na wag isabi sa iba ang nalalaman niya tungkol sa kanya. Sabi ni Blade na pwedeng humingi ng tulong sa kanya si Ernest kung kailangan niya dahil magkaibigan sila. Sa gabing iyon, pinasok ni Blade ang pinagbabawal na lugar sa paaralan. Tinira at iniwan ang mga sirang robot. Iniisip niya na mapapagalitan siya nito ng hari. Binuksan niya ang pinto ng control room kung saan makikita ang lahat ng access ng data. Hinanap niya ang impormasyon ng espada ni Ernest. At doon nalaman niya na ito pala ay Demon Sword at ang pangalan ay Asmodeus. Hindi alam ni Blade kung bakit at nag-alala siya. Isang robot ang biglang umatake, pero agad naman ito sinira ni Blade kahit nakatalikod at hindi nakatingin. Matapos makuha ang lahat ng information, kinausap agad ni Blade si Ernest pagkatapos ng kanilang klase. Nagulat si Ernest nang malaman ni Blade ang secretong information ng kanyang espada. Agad silang pumunta sa training field para ituro ito. Tinabi ni Ernest na ang kanyang espada ay may sariling isip at nagbibigay ng malakas na kapangyarihan sa nagmamay-ari nito. Subalit, hindi pa fully control ni Ernest ang espada. Tinabi din niya na noong nag-edad siya ng 6 na taong gulang, ay aksidente niyang nahawakan ang sinumpang espada na pagmamay-ari ng Flaming family. Tinubukang kontrolan ng espada ang kanyang katawan para gumawa ng karahasan. Pero nilabanan niya ito noon pa man. At kapag nagpabiye siya ay agad niyang naririnig ang boses ng espada na kinakausap siya na gumawa ng masama. Tinabihan siya ni Blade na merong paraan para makontrol niya ang espada. Alam ni Ernest na kailangan lang niyang talunin ang demon ng kanyang espada, pero nag-alala siya na baka mabigo lang siya kung susubukan niya at magresulta sa pagkontrol ng demon sword sa kanyang katawan. Pero naniniwala si Blade na maging okay lang ang lahat. At kung ganun man ang mangyayari ay si Blade ang tatapos sa demon sword. Pero sabi niya, sa pinapakita ni Ernest ay kaya niya ito. Sa gabing yon, sinimulan ni Ernest kalabanan at kontrolin ang demon sword habang nakagabay si Blade sa kanya. Pumasok si Ernest sa Demon World at kinalaban ito doon at nanalo siya. Pagkagising niya ay binati siya ni Blade sa pagkapanalo. Kinabukasan, sa pagpasok ni Ernest sa paaralan ay napansin ng kanyang mga kaklase ang kanyang malaking pagbabago. Habang nasa gilid lang si Blade na masayang pinagmasdan si Ernest. At dyan nagtatapos ang unang episode ng ating kwento. At please subscribe at be notified para sa susunod na video. Maraming salamat!